Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Lagi po akong wala sa amin sa bahay. At ano po yung event nung pong litrato po na yun na magkasama po kayo ni Mr. and Mrs. Kilala? Kasal po ng eldest son ko, Madam Chair. Anak po ninyo. Opo, kasal po ng eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Ay, hindi po, mga 6 years ago. 6 or 7 years ago po, Madam Chair. Booking! Okay, magandang hapon po sa ating lahat. At heto na nga, no, April 14 ay expected sa House on Committee on Justice dyan sa Kamara ay sumipot na itong si self-confessed bagman di umano. Self-confessed kasi bagman di umano ni BP Sara itong si Madriaga. Ngayon, dito sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo at kung ipapakita ko sa inyo gaano kasinungaling itong si Madriaga at gaano po nakakatawa kung paano siya bini-baby dito sa kamera. Okay? At meron pong isang instance na nagsinungaling siya at hindi po consistent si Madriaga sa kanyang mga sagot. At kitang-kita dito sa video na ipapakita ko sa inyo na wala namang, ang dami nilang ebidensya na pinipresent. Pero hindi ka makakita ng ebidensya na talagang yung allegation ng paghatid ng mga pera, wala. Siya po ay isang, makikita mo doon, parang part lang si Madriaga sa isang sa parang rally, parang part lang siya sa mga leader ng mga rally, di ba? So, but ewan ko sa kanila na nilagyan nila ng malisya. Okay? Ito, ipapakita ko sa inyo ito itong aligasyon, akusasyon nila kay BP Sara. Nakakatawa kasi wala pong koneksyon sa aligasyon nila na si BP Sara ay tumatanggap ng pera raw ng mga illegal, kurakot raw si BP Sara. Walang koneksyon sa mga bintang nila. Okay? Bago ang lahat, i-like mo na at i-share itong video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, okay? Heto, panoorin natin without further ado. Tayo ay magre-react dito sa kanilang kalokohan. Play. Wala namang video May video po. Do you have a copy of the May, video? sir. May video po ba yun? Ato. Yan. Nagdududa ako dito. Ito, nagganap ito, rally. Okay, parang rally kasi panahon ito sa parang uniteam VP Sara at si BBM. Ngayon, kung titingnan mo ang suot ni Madriaga parte diyan sa grupo na yan na naka-green. 'Di ba? Nakisali sa rally. Tapos anong connection dito sa video na ito sa mga aligasyon ninyo na si BP Sara ay tumanggap ng illegal na pera? Yan ang point ko. Okay? Sino po yung nakaputi na may hawak ng bandera kanina? Si Mayor Sara po. Kanino niya binigay yung bandera? Sa akin po. Sa inyo po? Opo. Pwede paki-replay po. Nagkakaguluhan po. Sino sumigaw ng Sir Ram? Sino po yung sumigaw ng Sir Ram? Hindi ko po alam kung mga Isip Pilipinas Bicol. Ay si BP Sara po yung Isip Pilipinas yung grupo nila, ha? Pwede po paki-rewind po ulit. Pinaulit-ulit nila yung boses ni VP Sara na marinig sa video na Sir Ram, merong ganon. Okay, Sir Ram na boses ni VP Sara. Pero
kung titingnan mo ang video, si VP Sara po ay nakatakip ng face mask. So, pagdating dito sa Supreme Court, sa korte, di ko lang alam kung ito ay tatanggapin nila as proof na si VP Sara ay nagnakaw. Kasi unang-una, hindi mo makikita ang kanyang bibig na nagsabi ng seram. Nakatakip eh. So, unang-una hindi ito papasa sa korte. O kasi meron silang claim and allegation na si Ramil Madriaga, kilala ako ni VP Sara. Yan ang laging argumento nila na si Ramil Madriaga nagsasabi, kilala ako ni VP Sara. Sa kampo naman ni VP Sara, nagsabi naman ang kampo ni VP Sara na hindi namin kilala yan si Ramil Madriaga. Okay? Hindi namin kilala si Ramil Madriaga. Ngayon, pinakita nila itong video na ito para patunayan na magkakilala si VP Sara at si Ramil Madriaga. Okay, given the argument of the doubt na magkilala, na boses nga yun ni VP Sara na sinabing seram. Alam nyo, huwag niyong bigyan ng malisya yan. Why? Kasi, duda ako dito this is just my own opinion. Ang mga Duterte po are very respectful. Kung makikita nyo, ang tinawag niya, Sir Ram. Meaning to say, sa ganyang status ni VP Sara, mayor na siya, popular na siya, sikat na si VP Sara, pero still, tinawag niyang Sir Ram. Kasi yan naman talaga ang style ni VP Sara. Kahit hindi niya kilala yung tao, mag-sir. Sir, yan ang tawag niya, ha? Sir. Sa mga hindi niya kilala, sir. Because that is a sign of respect. Siguro, si VP Sara, sa mga palibot niya, kasi she is thankful itong mga grupo na ito. Like, for example, lang claim nila na Easy Pilipinas. They are claiming, They are claiming na, tinutulungan nila ang Easy Pilipinas, sila yung nagpupush kay VP Sara to be the president. Yung para president ang hindi vice ang nila, push nila diyan. Ngayon, maririnig ni VP Sara yung mga nasa palibot. Siguro narinig ni VP Sara na Ram. Siyempre siya, Sir Ram. Kasi bilang respeto yan eh. Na-observe ko, mga vloggers, tatawagin niya ang mga pangalan ng mga vloggers. Sa mga nakapalibot sa kanya, tatawagin niya mismo ang tunay na pangalan o nickname. Okay? I hope you get my point. Hindi sila personal na magkakilala. Diyan lang yan. Wala nga silang picture na nasa loob sila ng isang opisina, nagmi-meeting, wala. Ang picture lahat ni Madriaga na inipresenta niya sa House of Representatives, lahat nasa labas, nasa rally. Anong tawag mo doon? Tapos, yan ang sasabihin mong, nagpapapicture lang yung tao, sabay kayong nagrarally, tapos sasabihin mo, witness na namin ito sa pagnanakaw ni VP Sara? What the hell? Diba? Tapos, okay, let us say, boses yun ni VP Sara na nagsabi, Sir Ram, kasi binigay ni VP Sara yung flag to si Ramil Madriaga kasi nag-sir siya. Siguro narinig niya yung pangalan na Ram, sa palibot niya. So, Sir Ram. Baka may nagsabi dyan sa gilid na, Ram, ano mo yan, kasi si VP Sara, maraming yan. Pero at the end of the day, kilala ka ni VP Sara dyan sa isang event
Tapos, makakalimutan ka after. Kasi sa sobrang daming lumalapit sa kanya. Okay? So, yes, party ka nga sa event dyan. Oh, party ka. Pero hindi ibig sabihin magkakilala kayo ni BP Sara. Hindi ka pa rin kilala ni BP Sara. Yan ang point ni BP Sara na wala silang personal na transaksyon. Siya po yung nakisali dyan sa rally lang yan. Di ba? Paki-rewind po. Nagkakaguluhan po. Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram, sino yun? Duda nga ako yun eh. Dinoktor nila yung boses na yan eh. Duda lang ako ha. Kasi, imagine, sa sobrang ingay dyan ha, sa sobrang ingay dyan, talagang kay BP Sara lang na boses ang narinig. Sir Ram, ano ba yun? Oh. Video lang yan ha. Video lang yan na hinatid yung flag sa kanya. So wala, hindi ito papasa sa korte sa totoo lang. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Ayo po. For the last time, can we replay it? Can we replay it? Nagkakaguluhan po. Tingnan nyo ang gimmick ng House of Representatives. Itong Committee on Justice, talagang pinaulit-ulit nila ang video. Di ba? Kasi ang layunin nila dyan, siraan si BP Sara. Tapos, tinignan ko yung video, anong mali dyan sa video na yan? Wala namang mali yan. Tapos, this is not a clear evidence na sasabihin mong magkakilala si BP Sara at si Ramil Madriaga. Ekis ito. Wala kayong picture o video man lang na nagbi-meeting kayo inside a conference room or any offices na nag-meeting kayo. So, wala. Lahat ng aligasyon nila, wala. Palpak. I wish to place on record that Wala ngang video silang dalawa na nag-uusap talaga. Yung sila lang dalawa, wala. there is a voice which says, Sir Ram, while the video shows the Vice President handing the flag to Ayan no, sa sitwasyon na yan, kahit sino lang ang lumalapit kay BP Sara na magpapapicture. Ramil Madriaga. And during the presentation of this video, resource person Ramil Madriaga identified the voice to be that of the Vice President while she's handing it to him. He being Sir Ram. That is for the record. Madam Chair? Madam Chair? Honorable Tino. May I ask some clarificatory Yes, questions? please. Yung tungkol po dun sa Sir Ram, kay Mr. Madriaga, tinawag po kayong Sir Ram sa video. Yung Sir Ram, kayo po ba yon? Yung sa video na yon? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Okay. Tapos lang nakita doon, Mas maniniwala pa ako kung sinabi ni BP Sara, Sir Ramil Madriaga. Sir Ram Ray, Sir Ram. tinawag kayo dahil gusto niya makuha yung flag at inabot nyo. Tama po? Opo, Your Honor. Okay. Ngayon, sabi nyo, kakilala nyo siya at nakakausap nyo siya sa iba't ibang pagkakataon. Opo. Talaga bang, ano ba ang tawag niya sa inyo? Sir Ram po ever since. Sir Ram. Okay. Bakit po Sir Ram? Yung sa akin lang po. Honorable Tino, I have to prevent that question because that will be amount to probing already. Okay. Tingnan nyo ha, ang pautot ng kamera is clarificatory questions lang raw ang dapat itanong dito. Okay? Kasi hindi raw hearing yan. Clarificatory questions lang. Tingnan nyo, kapag malalim na yung questions, hinaharangan ka agad ni Luistro. Every time na merong questions na para bang kasi you have to give questions in order for you sa resource person ninyo
malalaman natin kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi, o credible ba itong taong ito. Hinaharang ka agad ni Luistro. Kasi takot sila na takot sila na ma-booking ang sinungaling. Pero merong isang tanong na lumusot talaga. Na booking talaga si Madriaga na nagsisinungaling. Tapusin nyo ang video hanggang dulo. Papakita ko sa inyo na booking talaga si Madriaga. Thank you, Madam Chair. But Thank you. okay. Do you have other clarificatory questions? Yun na lang po. Basta na-confirm po na siya yung Sir Ram. Yes. Siya si Sir Ram. And we placed that on record already. All right. We can proceed to Annex H just to finish all of the pictures so we can proceed with the further questions, Madam Chair. Annex H, please. Ito po, Ginoong Monsayak, ano po itong litrato po na ito? It appears to be a certificate to Attorney Reynold Monsayak. Opo sir, meron po kaming 15 nabigyan ng ganyan. Isa po si Attorney Reynold Bonsaya kasi yung effort po niya sa Easy Pilipinas. Siguro magandang basahin niyo po for the record, sino ho yung mga nakapirma dito sa certificate na inaward para kay Attorney Monsayak? Si Lord Essex Gongora Pulintan po, ang presidente ng Easy Pilipinas. Na kilala rin po ni BP Sara. Lagi niyang kasama. Tapos si Attorney Ryan po, yung professor ni BP Sara sa Office of the Ombudsman. Tapos ako po yung founder tsaka national convener po. Ako po yung nag-integrate lahat ng po na regional EC. Sino po si Essex Pulintan? Presidente po ng EC Pilipinas. Would you know ano na hong ginagawa niya ngayon? Na-stroke po, sir. Dahil sa nangyari din sa amin lahat. Okay. Next slide, please. Annex I. Halatang halata. Sa tingin ko itong mukha ni Madriaga, sinungaling talaga. Okay. Siguro maganda ipaliwanag po ninyo itong litrato na ito. Ano po yung kahalagahan ng litrato na ito sa inyo pong supplemental affidavit? Congressman Redon, please confine to clarificatory question. Only as to what appears in the picture. Yes. Who appears in the picture? Si Attorney Reynold Bunsayak po, yung OBP, spokesman na po siya niyan. Tsaka si Attorney Ryan Kilala po, Office of the Ombudsman. Ano po yung hawak ni Attorney Monsayak dyan? Ayan po yung pinirmahan ko, sir, pinagawa ko sa sekretary ko. 15 piraso po yan. Yung isa po napunta sa kanya. So ano po yung event na nangyari po dyan? Yan po yung awarding? Tama Opo, po? awarding po. Panghuli, saan po yan nangyari? Sa Nomu Bosyo po. Yan din po ba yung sinasabi ninyo na pinaglagakan niyo po ng pera? Yes, sir. Opo. Okay, next slide please. Annex J. Ito po, ano naman po ito? Dito po ako nakaupo sa harapan, second row, kaya ako po yung nagpicture nito. Ano po ang event na meron po dyan? The inauguration po ni... Ikaw ang nagpicture niyan. So, kung ikaw ang nagpicture niyan, ikaw ba talaga yung bagman? So, kung ikaw ang nagpicture niyan, bagman ka na ni BP Sara? Ganun ba ang argumento? Hindi, mali pa rin yan, di ba? BP Sara. Saan po ito? Sa Davao po. Sa Katedral. Alright. Ito po ako. Pwede Andito pakituro po kung saan ho kayo nakaupo. Sa second row po nung linya. First sila Harry Roque po. Lumayo po kay Harry Roque nun kasi nag-away, nagkasagutan na po kami. Lumipat po ako sa second row. Katabi ko si Director Distor ng NBI. Okay. Punta ko tayo sa Annex J1. Ano naman po ito? Hindi ko na po Pero ito po yung sinabi sa... na-flash po to sa GC namin. Nagpapasalamat lang po, Madam Chair, si BP Sara. Saan po siya nagpapasalamat? Sa akin po. Ito po, Dear Dr. Madriaga. Bakit po siya nagpapasalamat sa inyo? Papasalamat? Yan ang ebidensya mo? Thank you for your presence. Duda ako dyan group, ano yan
Yan po ay group message. Thank you for your presence. Wala namang personal na conversation. Grabe. Yung sa pag-attend ko po sa inauguration niya, Alright. Okay. Annex K. Ito naman po, ano po itong mga litrato? Tingnan nyo ha, hindi nila binigyan ng pansin yun. Kasi sabit yun eh. Yung ebidensya niyang pinakita yung thank you for your presence. Group message ron sa isang kung ikaw ba naman, kandidato ka, magpapasalamat ka sa isang grupo na sumuporta sa'yo, mo na lang, group message mo na lang. Ito na pinapakita. I-email mo. ginagamit ko po sa delivery po. Ng ano po? Ano po yung Ginagamit ro yun sa delivery. Wow. Talaga? Yan ang ginagamit nyo sa delivery? Paano mo nasabi? Wala namang nakita. deliver, Mr. Madriaga? Mga pera po. Yan po ba yung ginamit doon sa delivery ng confidential funds? Ito po yung FJ ko po. Nasa pangalan ko po pareho. Alright. Annex K1. Hindi naman yun, hindi yun talaga papasa sa korte yung mga ganon. Allegation yun lahat. The last picture, Madam Chair. Yan naman po, ano po ito? Sa Bicol po yan, yung ban po ng Bicol yan kasi nakamags po, iba po yung sa... Tingnan nyo, utal-utal siyang nagsalita. Hindi siya sure. Kasi minemorize niya ang script. Tingnan nyo ang mga sagot niya, parang hindi siya sure. Yung dala ko. Iba-iba po ng gulong kaya... Panoorin nyo itong video na ito hanggang dulo kasi dito po sa mga around after mga 40 minutes, ninyo, doon ko ipapakita sa inyo kung na-booking si Madriaga dito sa video. Hindi po, sa Bicol po yan o sa Naga. Sa Naga po, o Camarines, yung isip po doon, may sarili rin po silang ganito. 4 po yung binili kong ban para... Wow, 4 talaga. Akala mo naman ang laki ng partisipasyon mo dyan. Maging ganito. Alright. Thank you for your responses. Madam Chair, we can ask Mr. Yes, you may go back. Halatang halata talaga siya. Tingnan niyo yung mata ni Madriaga. Pansinin niyo ang mata niya. Para siyang bothered na takot sa kanyang ginawa. Tingnan niyo ang mata niya. Kasi ganyan ang tao kapag magsisinungaling ka. Ganyan yung body language ng mukha. Madriaga to return so that we can... Just for the record, wrap up both my the questions. affidavit, the supplemental, Hindi pa rin ito kita mo sa comment section ngayon, hindi pinapaliwalaan ng tao. and its attached pictures are adopted as part of the records of the proceeding of this impeachment complaint. Madam Chair, parang may napansin po ako kanina at hindi na pa... Honorable De Lima, May napansin raw si Dilima, chismoso ka eh. Sorry. Thank you, Madam Chair. Meron po ako napansin kanina na parang hindi na ipakita dyan yung about yung pag-greet ng happy birthday. I think I saw it. Honorable De Lima is looking for that Heto video where the VP is greeting happy birthday. Ito pang isang ebidensya na nagpapatunay na hindi kilala ni BP Sara itong si Ramil Madriaga. Dito sila sabit Ramil Madriaga. Can you answer that, Mr. Madriaga? Is that part of your impeachment complaint, of your affidavit? Hindi po, para i-prove lang po na yung relation namin sa EC Pilipinas. Kasi sa GC po yan ang isip na i-post. Okay. Ang GC po namin private, mga officers lang po. But this is not part of the pictures attached to your supplemental affidavit, the video. I'm not sure, Madam Chair. Hindi po ako yung Would you like to submit that, Honorable De Lima, in your capacity as endorser of this impeachment complaint? Madam Chair, I was looking at the screen earlier and I saw that instantly while the scrolling is being done. Yes, I recall. Yes, So operator, can we go back to the set of pictures and videos? If the video of the Vice President greeting happy birthday Ramil Madriaga is among those, if so, kindly flash it in the screen. Ito yung birthday greetings ni BP Sara kay Ramil Madriaga, okay?
Ito yung nagpapatunay na hindi kilala ni BP Sara. Ewan ko ba kung bakit itong ebidensya na ito ang ipinakita nila. Palpak ito eh. Nahuli sila dito. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Ipapaliwanag ko sa inyo. Hinahanap nila, hinahanap. The members saw that video of happy birthday of the Vice President to Ramil Madriaga. May we know from the committee secretariat if that is part of the attachments to the supplemental affidavit of Ramil Madriaga? Sige. Hinahanap pa nila yung video. Sige, hintay kami. I saw it. Nakita kasi ni Dilima raw. Kinu-queuing pa nila. Tagal naman yan. Hello. Madam Chair, the video that is being raised by Kong Dilima is not part of the supplemental affidavit of Madriaga. But I could not be mistaken when I saw that. Honorable De Lima, although it was played, Flash. It the was flashed. COMSEC confirms that it is not part of the attachment to the supplemental affidavit. You may consider to submit it in your capacity as endorser of the third impeachment complaint. Yes, Madam Chair. So if it was... Would you like to play it? Yes, Madam Chair, because Okay. I actually saw it. So on the request of the endorser, Congresswoman De Lima, kindly play that video. Ito na po yung video. Ito yung video ha, na birthday greetings ni VP Sara kay Ramil Madriaga. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Ilakihan ko yung ano. Ang nakalagay po dyan, happy birthday, Ram. Excuse me. Ram Madriaga. Ayan, happy birthday, Ram Madriaga. So sa video na ito yung ebidensya nila na si BP Sara at si Ramil Madriaga ay magkakilala. Okay? Yan ang ebidensya nila. Pero palpak yan. Bakit? Ipapaliwanag ko. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Pinaulit-ulit talaga nila ha. That should be okay. Honorable De Lima? Move that it be considered as part. Ito. Hindi ibig sabihin na si BP Sara ay nakahawak ng pangalan ni Ramil Madriaga at nag-birthday greetings ay personal na silang magkakilala. Hindi ibig sabihin na hawak ni BP Sara yung papel na yon tapos birthday greetings ay meron silang malalim na conversation na siya yung bagman ni BP Sara. Alam niyo ba kung bakit? Ganyan yung mga artista. Kung matatandaan nyo, yung sa Facebook, hahawak sila ng pangalan ng tao, no? Tapos mag-greet. So, ibig sabihin, hindi sila personal na magkakilala. Kasi kung personal na magkakilala sila, hindi gano'n na maghahawak ka. Imagine raw, kilala mo yung tao. Birthday ng isang tao, hahawak ka ng papel. Happy birthday, Sir Ram. Diba? Ganyan ba kayo ng mga kaibigan ninyo? Maghawak kayo ng papel? Happy birthday. Babanggitin mo yung yung malapit mong kaibigan, yung katrabaho mo. Happy birthday, Sir Ram. Meron bang ganun? So meaning to say, that only shows and that only proves na hindi sila magkakilala ni BP Sara at si Ramil Madriaga. Inutusan lang si BP Sara na
VP, pakigreet po sa ano, ganyan siguro ang nangyari ha. VP, pakigreet po ng aking kaibigan na supporter mo. Ito yung pangalan niya, Sir Ram, binanggit ni VP Sara. But it doesn't mean na mag-personal silang magkakilala at meron silang transaksyon ng mga illegal. Diba? Get niyo ang point? Get niyo ang point? Of the records. Kasi marami yan mga artista, pahawakan ng mga pangalan, pero hindi sila magkakilala ha. Pinapag-greet lang. So that's the point here. Hindi sila magkakilala. The COMSEC is directed to receive that video officially to form part of the records of the proceeding of this impeachment complaint. Madam Chair. The Honorable Vice Chair Karen Lagbas. Yeah, just a very short manifestation, Madam Chair. The impeachment complaints are the foundation of the entire impeachment process. It is the jurisdictional document that confers upon this committee the authority to conduct its hearings. Matters not found from the allegations contained in the complaints are beyond the body's cognizance. Due process dictates that the respondent in case of VP Sara be notified and informed of specific charges against her and the right to answer only those charges. Thus, to allow introduction of matters not charged in the complaints would effectively make this proceedings a fishing expedition. The committee would be acting with grave abuse of discretion. It is therefore my gentle appeal to the members of the Committee on Justice to please refrain from introducing matters which are not relevant to the issues properly before us, and confine our proceedings to the allegations set forth in the Sabala and Cabrera complaints. That's all, Madam Chair. All right. Our parliamentary status is the resource person Ramil Madriaga is currently responding to the clarificatory questions of the justice members. May we know if the Honorable Ridon is done with his clarificatory questions? Just a few more questions, Madam Chair. You may proceed. Ngayon naman po, pag-usapan ho natin si Ito na yung part na na-booking si Madriaga na nagsisinungaling. Mr. Kilala, Mr. Madriaga, kasi the Vice President herself had stated in a statement na ang tanging lang daw po ninyong kausap dito po sa mga bagay na ito ay si Mr. Kilala lamang po. So we would want to discuss further ito pong relasyon po ninyo kay Attorney Kilala. Ano ba yung relasyon po ninyo ni Attorney Kilala, Mr. Madriaga? Si Attorney Kilala po, unang-una kong na-meet sa San Sebastian sa car show. Doon po kami una nagkakilala sa car show sa San Sebastian. Siya po yung assistant din nun. Nagdala po ko ng kotse ko para isali sa car show. Doon na po nag-start yung friendship namin. So paano kayo naging malapit sa isa't isa? Sa kotse po. Sa mga sasakyan. Pag nagpapagawa po siya sa shop ko. May shop po sa Cainta sa ibang lugar din. Nagpapagawa po siya ng mga kotse na pwede pang sali sa car show. Alright. Pero paano ho kayo nagkasama doon sa Isip Pilipinas? Kasi magkasama ho kayo doon sa certificate na binigay po kay Attorney Monsayak, hindi ho ba? Opo. Doon po nag-start yung relationship, yung pagkaibigan namin hanggang naglalaro po kasi ako sa San Sebastian. Lagi rin kami naglalaro sa San Sebastian. Doon po umikot sa basketball tsaka sa kotse. Hanggang Isip Pilipinas po. Ano yun nga, pero very important ho kasi na mag-clarify na mula ho doon sa paglalaro ng basketball at mga kotse, lumalim po ito sa politika. Tama po ba? Opo. Honorable Ridon, Opo. I have to prevent that question because that is probing already. Yes, I submit. Please confine to the facts and information which are... Tingnan nyo ayaw nilang yan ang palusot nila, clarificatory questions only. Kasi kung tatanungin nyo na ng tatanungin yan, malalaman yan na nagsisinungaling. Oh.
Mamaya, meron pa. Yung sinabi ko sa inyong na-booking siya. Evident already in his supplemental affidavit, including the pictures attached thereto. I submit, Madam Chair. Meron pong litrato doon sa inyo pong supplemental affidavit. Yung sinasabi pong kasama po ninyo sa litrato si Mr. and Mrs. Kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair, Your Honor. Kailan po ito nangyari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Lagi po akong wala sa amin sa bahay. At ano po yung event nung pong litrato po na yun na magkasama po kayo ni Mr. and Mrs. Kilala? Kasal po ng eldest son ko, Madam Chair. Anak po ninyo? Opo, kasal po ng eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Ay, hindi po, mga 6 years ago. 6 or 7 years ago po, Madam Chair. Booking. Sabi niya, 3 to 4 years. Binago niya, 6 to 7 years. Ang layo. Tingnan nyo, ulitin natin ha. Obvious na nagsisinungaling siya. Ha? Obvious na nagsisinungaling. Tingnan nyo, ulitin. Sabi niya 3 to 4 years. Nakulong na siya niyan eh. Tapos, nung naalala niya, nakulong na pala ako nun. After, how many, seconds, sabi niya, 6 to 7 years pala. Booking! Ito. Ang eldest son ko, Madam Chair. Tingnan niya. Anak po ninyo? Opo, kasal po ng eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Ay, hindi po, mga 6 years ago. Yeah, sabi, 3 to 4 years ago. Yung mukha ni Ridon, parang ganun. 3 to 4 years ago? Nakulong ka na nun eh. Sabi niya, may word pa na, mga pala, 6 to 7 years. Booking! Booking! At ano po yung event nung pong litrato po na yun na magkasama po kayo ni Mr. and Mrs. Kilala? Kasal po ng eldest son ko, Madam Chair. Anak po ninyo? Opo, kasal po ng eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Ay, hindi po, mga 6 years ago. 6 or 7 years ago po, Madam Chair. Alright. Booking, nagsisinungaling. Booking ka ngayon, di ba? Madam Chair, Yan ang sabi ko sa inyo. Kapag tatanungin nyo na ng tatanungin yan, mabubuking yan. Kaya sila, ingat na ingat sila dito. Ingat sila na hindi tatanungin ng tatanungin kasi mahuhuli yan na nagsisinungaling. Mga 3 to 4 years. Teka muna, nakulong na ako nun Ulitin natin ha. Tingnan nyo yung reaction tingnan naman natin yung reaction ni Ridon. Nung narinig ni Ridon na 3 to 4 years. Tingnan nyo ang reaction ni Ridon. Parang sinabi ni Ridon, booking tayo Booking tayo At ano po yung event nung pong litrato po na yun? Tingnan nyo yung reaction ni Ridon Magkasama po kayo ni Mr. and Mrs. Kilala? Kasal po ng eldest son ko, Madam Chair. Anak po ninyo? Opo, kasal po ng eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Tingnan nyo yung mukha ni Ridon. Ay, hindi po, mga 6 years ago. 6 or 7 years ago po, Madam Chair. Binago niya kaagad kasi na-realize niya. So, hindi consistent. Booking. Ay, nako. Alright. Madam Chair, I have no further questions. Napahiya. Thank you, Honorable Ridon. Now we recognize the Honorable... Yan ang sabi ko sa inyo. No? So, dito pa lamang, booking na booking siya. So, halatang halata, hindi pasado sa mata ng taong bayan yung mga aligasyon ninyo na magkakilala sila dalawa ni BP Sara. Hindi sila magkakilala. Pinahawak lang niya yung papel na yan para i-greet siya ng birthday.
tapos yung flag, nakatakip yung mukha, bibig ni BP Sara. Hindi natin alam kung boses ba yun ni BP Sara. Hindi yun pasado sa korte. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. At ayan, ano kayo? What's your opinion? No? Babasahin natin yan sa comment section. Paki-like at saka paki-share itong video na ito ha, para kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam na ganito na po ang mga kasinungalingan, paninira nila kay BP Sara para alam ng taong bayan. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye! God must be dead. God must be dead.